Nakaupo sila being paid by our taxpayers' money. Pero gusto nila limitahin yung karapatan na yon under the guise of fake news. O sige, fake news, hindi man nila ma-define ang fake news. Aminado sila walang batas sa fake news. Aminado sila na even the press secretary says, pag-aaralan pa namin. And Congress's inquiry is, pag-aaralan pa namin. Pero anong ginawa nila nang di kami dumating? Nagpa-imbestiga sa BIR kung nagbabayad kami ng buwis. Sino ba sa kanila ang willing na magpakita ng kanilang salin? Ha? Kung gusto niyan lumaban, sige, pero magdidemand ako laban patas. I'll show you you show me yours, I'll show you mine. Yes. Labas niyo salin niyo. Labasan. Sa pagsusuri ng ilang mga dalubhasa, sinasabi na nila, may problema tayo sa fake news kasi yung ibang sinasabi niyong fake news ay time-bound. Ibig sabihin, pwedeng mali noon, pero totoo na ngayon. O anong gagawin natin kung naparusahan na yung tao? Ang nakikita natin dito may disparity, may pagkakaiba. Congressman yung kalaban namin dito. Ang isang kongresista, bukod sa bahagi siya ng isang body, ng legislature na may power of the purse, may power gumawa ng batas, may influence, may mandato, may power to cite in contempt, may power, pandami niyang powers. Kami, ang sinasandalan namin, ang aming mga karapatan sa ilalim ng saligang batas. Karapatan magsalita at magpahayag. Karapatan na magpulong-pulong. Karapatan na mag-petition for redress of grievances. Garantisado ng saligang batas. Pero, may ini-endanger nila yung karapatan na yan eh. Kaming ordinaryong mamamayan, mayroon kaming sinasandalan, pero kahit yon gusto nilang salagin, gusto nilang i-corrupt. Kasi yun lang ang nakikita natin dito. Nasa kanila na lahat, may pera sila, may power sila. Kayang-kaya nila kaming i-cite in contempt. Tignan niyo yung pampabalahura nila sa amin during the hearing. They said that because they can. Kaya nilang i-threaten yung lisensya ko. I'm the only lawyer here. And the only reason they were asking for my disbarment is dahil hindi ako nagpakita sa hearing. Pero entitled ako dun sa sarili nilang mga rules. Entitled ako to notice. Bukod pa dyan, anong ginawa ko bilang isang abogado? Kinwestiyon ko ang legalidad ng hearing na yun, which is my right as a citizen. Pero, isa sa usapan dun, pag-aralan natin paano natin ito padidisbar. And they said that in the safety of their parliamentary immunity. Bukod pa dyan, Paduano, Congressman Paduano. And then, Congressman Barbers also says, she's a lawyer. She should be advising her friends what to do. Talaga, tinuruan mo pa ako? What about you, Mr. Barbers? You aren't a lawyer. Why do you presume to know what I can and cannot do? Baka gusto niyong i-look up yung ambulance chasing. But he said that because he can. Stupid. No matter how uninformed. Stupid. Thank you, Mark. No matter how uninformed, di ba? No matter how out of place, no matter kung paano siya makapanira, kaya niyang sabihin yun. Ang gusto niya, kunin niya yung karapatan namin na magsalita in the same way that he does. Pwede tayong magsalita to check our government officials kasi nakaupo sila, by the power of our vote, nakaupo sila being paid by our taxpayers' money. Pero gusto nila limitahin yung karapatan na yon under the guise of fake news. O sige, fake news, hindi man nila ma-define ang fake news. Aminado sila walang batas sa fake news. Aminado sila na even the press secretary says, pag-aaralan pa namin. And Congress's inquiry is, pag-aaralan pa namin. Pero anong ginawa nila nang di kami dumating? Nagpa-imbestiga sa BIR kung nagbabayad kami ng buwis. Tayo ba may power to do that? Taxes, our tax returns are confidential in nature. In the same way na pinakialaman ng mga kongresista ang COA reports tungkol kay Vice President Inday,
na confidential habang hindi pa tapos yung pagsusuri, gayon ang ginagawa sa aming tax returns. Sino ba sa kanila ang willing na magpakita ng kanilang salin? Ha? Kung gusto niyan lumaban, sige, pero magdidemand ako laban patas. I'll show you you show me yours, I'll show you mine. Yes. Liquidation. Labas niyo salin niyo. Labasan. Labasan ng pera. Gusto niyo. Baka sa kanila meron Malalaman yung qualified pala kami sa 4Ps. Ipapasok tayo sa Barbies. sila may hidden wealth, kami may hidden poverty. Ano ba? Unexplained poverty. Baka malaman yung account ko, yari tayo. Social climber pala. Bukod sa silent, may liquidation din, ha? Ayun. Nga pala. At habang nandito na rin lang tayo, labas nyo na rin kung paano nagka-blanco yung BICAM report. Ang dami ninyong gustong kalkalin sa amin from the safety of your immunity. Pues, may limitasyon din po ang immunity ninyo. Correct. Bukod pa dyan, dumudulog sa Korte Suprema ang ilang mga grupo tungkol dun sa mga ginagawa ninyo at tupagin nyo kaya yung depensa nyo. Tama lang naman na magtanong kami. Alam nyo yan. Pero ginagawa nyong excuse yung fake news. Sa pagsusuri ng ilang mga dalubhasa, sinasabi na nila may problema tayo sa fake news kasi yung ibang sinasabi nyong fake news ay time-bound. Ibig sabihin, pwedeng mali noon, pero totoo na ngayon. O anong gagawin natin kung naparusahan na yung tao? Anong gagawin natin pagka yung katotohanan, kayo mismo yung gumagawa ng pagkapeke na? No. Paano ko yung pagkapeke galing sa inyo? Gagamitin nyo pa rin ba yung parliamentary immunity ninyo? Ang nakakatawa dyan is, akala nyo naman hindi kami nasasaktan in the same way that you are? Meron din naman nagtotroll sa amin. Yung iba, binabayaran nyo pa siguro. Emphasis. Diba? Diba? Paano kung may mga Order na gano'n? Ensaymada. Dalawa ng ensaymada, please. Order. Meron ba? Yan. Paano kung gano'n? Kami tinotroll din kami. Pero hindi kami pikon katulad nyo. And in fact, alam namin na kaya lang ninyo ginagawa yan because you are enjoying your power a little too much. Kaya kami nagsasalita because you're enjoying your power a little too much. Doon kayo sa enjoying part Nasaan yung serbisyo? Kung may nakikita kaming serbisyo sa inyo, ang dali sabihin na, kawawa naman si Congressman, sige. Hayaan ko muna ngayon kasi maganda naman yung mga pinasa niyang batas wala, nakikita ko yung GAA na pinasa ninyo In 2024 and 2025. Kala nyo nakalimutan namin yung almost 800 billion pesos na ayuda? Hindi. Mr. Congressman, parang parang yung sinasabi ninyo sa amin, kaya nyo magsalita, dito kayo magsalita sa amin ngayon. Kami, sabihin din namin yan sa inyo, Mr. Congressman, tara sa korte, doon kayo mag-explain. Media influencers doon po sa prosecutor's office doon po sa Quezon City para magsampa ng patong-patong na kaso ng libel case laban nga dito kay Representative Ace Barbers. Para mas maintindihan lang po ng ating mga kababayan saan po nag-ugat itong pagsampa po natin ng kaso laban sa kongresista. Sir Jason, kasi na-dilute na yung issue tungkol sa fake news. And kung ang question mo is ano yung pinag-ugatan nito, I think talagang pinag-ugatan nito is yung deliberate na pangbobobo ng Kongreso sa mamamayan Salita sila ng salita, sabi about fake news, itigil ang fake news, ganyan-ganyan. Kailangan imbestigahan ng mga law enforcement, ang mga fake news peddler, ganyan-ganyan. They trying to make it as if fake news is parang de facto na dapat pag may fake news it's a crime, managot, and things like that. And it really it is really something that deliberately done
para meron silang mausig na mga individual. And itong sinampa naming kaso, no, alam namin na, itong mga kongresista na to, hindi naman yan yung hindi naman yan yung parang magla-libel o maninira or magbabagsak ng kalaban nila ng direkta or ng parang, na simple. Kasi when you say libel, when you say ganyan, may mga elemento yan eh. At later on, labanan yan ng facts. But yung kasing kanilang paggamit at pamomroblema sa fake news, yung concern nila sa fake news ay napaka-fake. Sinasabi ko to kasi unang-una, never na nangyari sa Kongreso na dinefine nila kung ano ang fake news. Ano may fake news na tinutukoy ninyo? Kasi kung gusto ninyo na ipakulong ang lahat ng tao na nagfe-fake news, mayayari tayo dyan. Kasi baka pati yung mga magulang natin na fake news yung mga anak nila tungkol kay Santa Claus. Mapakulong ninyo ng walang kalaban-laban. What exactly is it that you really want to penalize? And then, of course, with their series of actions, na-realize natin, actually, hindi naman talaga nila problema ang fake news eh. Ang problema nila, yung mga critics na hindi nila masagot. Yung mga nagsasalita, nagpapahayag, nagbabalita na hindi nila masagot. It started with, you know this very well. It started with SMNI. Alam natin kung ano lahat alam natin lahat kung ano ang inaabot ng SMNI. Tinanggalan kayo ng boses at ng prangkisa and everything, ganyan. What they're doing to SMNI, they're doing now to the vloggers. And like I said, hindi naman yung fake news talagang problema nyo dito eh. Hindi nyo lang mautusan yung SMNI, hindi nyo lang mautusan yung mga vloggers, diba? Na sabihin yung gusto ninyong marinig. At hindi nyo masagot yung mga tinatanong namin. Remember, it started with a question. Saan galing, paano nyo ginastos yung travel budget ninyo? Saan napunta ang travel budget ninyo? It started from there. It was a question that cannot be answered by these people in the House of Representatives, no? And so, itong kaso namin, same modus operandi. They try to make fake news kasi itong mga vloggers na to nagpapakalat ng fake news ganyan, but they cannot really identify ano ba talaga yung fake news dito. Ano ba talaga yung ano ba talaga dito yung krimen na ginawa namin. 'Di ba? They would say na hindi naman kasi kayo diyan, hindi naman kayo na-identify, hindi naman kayo pinangalanan or what not. In the future I cannot really talk about the details of the case, but it's going to be a question of fact. When we are being associated to narco vloggers, to pogo paid vloggers, and publicly we are being associated dito sa mga ganitong bagay because of Ace Barbers. Wala namang ibang reason yan eh. Dahil doon sa privilege speech yan, doon naman talaga nag-ugat yan eh. And the actions that are surrounding it. So, diyan talaga, yan talaga ang basihan ng aming action because we feel that we are targeted. And like I said, this specific, this appreciation that we are being targeted is not something new. Ginawa nyo na to ginawa nyo na to kay Dr. Rain Badoy, kay Eric Celi sa SMNI, kay Pastor Kibuloy, to other critics also na, na hindi nyo gusto. Recently, Attorney Respicio, that's what you did also. So, yun nga we are fighting back because we want this madness to stop.